Today, let's build our baby sleeping bassinet. We are currently 35 weeks pregnant and I think it's time to build baby's bassinet. So this bassinet, natanggap natin siya as a gift from mama's friend. Wala tong given manual kasi ginamit siya nung nagbigay sa kanyang baby nung newborn pa. Nasa storage lang daw nila to for a long time and malaki na rin kasi yung baby niya so hindi na rin niya magagamit. If nagtataka kayo bakit alam kong buuin kahit walang manual, last year pa to binigay and Papa tried to build this so nakita ko na kung ano yung formation niya and paano siya pagdugtong-dugtungin. Since na storage nga to ng matagal, na-sanitize na to and nalabhan na rin ni Papa yung mga clothes. Easy lang naman siyang i-build and this is the final product. May kasama na rin siyang mattress and mattress cover pero hindi ko na ginamit yung cover kasi meron tayong sariling fitted sheet. Meron nga pala siyang storage sa baba para sa mga other things ni baby. Sabi ko nga sa anak ko, para ka naman prinsesa anak, parang anak ka ni Kate Middleton. Ang daming ruffles. Nalimutan ko lang talaga kung yung pangalan nung nagbigay pero thank you so much po sa pabassinet nyo kay baby. This is the next day simula nung binild natin yung bassinet kaya iba na yung suot ko. Naisipan ko naman linisin na ang mga bote ni baby just in case, ready na sila anytime, anywhere. Ito yung mga pinakita ko sa inyong collapsible na basin. Easy to fold and easy to store din sila. May magsasabi na naman yan, apakaaga mo maglinis ng bote, wala pa yung anak mo. Actually, tama kayo, maaga kong ginawa yung lahat kasi ayokong umabot sa point na kung saan hindi na ako makagalaw sa sakit. Doon pa lang ako nagpapanik mag-prepare kay baby. At gusto ko rin gawin to ng maaga kasi itong mga bote ni baby, medyo maraming parts. Gusto ko ma-familiarize kung paano sila assemble and i-disassemble. Bago rin tong ating sterilizer and dryer, bigay siya ni AJ. Thank you so much. Never ko pa siyang nagamit. So, gusto ko na siyang i-familiarize din kung paano on and off i-set up. Hindi yung kada panic na tayo, magbabasa pa tayo ng manual. This is the bottle, sterilizer, and dryer from Dr. Brown's. Meron siyang given na filter na extra and then, konti lang yung parts niya. As in talagang common sense lang yung pag-setup sa kanya. I don't need to read the manual anymore. So, ang saya ko dyan nung hindi ko na kailangan basahin yung manual na French. Kagaya nga ng sabi ko, sterilizer na to and meron na siyang dryer. So, hindi mo na kailangan patuyuin yung mga bottles sa labas ng sterilizer. Sabi dun sa box, after ma-sterilize and ma-dryer, you can leave the bottles inside. As long as nakatakip yung lid, safe na safe ang bottles ni baby. Gaya ng sabi ko, 35 weeks na tayo. So, couple more weeks, full term na tayo and ready na tayong mag-pop off. Kaya yung pag-prepare ko, yung utak ko, it's all over the place. May kasama na siya at may halong panic na din. Ang dami ko na rin kasing nararamdaman. So, sumasabay siya sa panic mode natin. Pero as long as safe si baby, patuloy lang tayo sa pag-prepare. Finally, nung build natin yung sterilizer, sinaksak ko na siya and binigyan ng tubig dun sa baba. Meron siyang given na pitchel and meron lang siyang line na dapat maximum ng tubig na ilagay mo. Huwag mong ilagay ang buong pitchel, sis. Nakalagay dyan, you can put 6 bottles or more pero syempre siniksik ko lahat. Sayang ang kuryente, mapanood to ng nanay ko. Dun sa taas na part naman, lahat ng parts ng mga bottles, chupon, takip at saka kung ano-ano pa, dun ko nilagay. 4 nga lang pala yung mga buttons nito. Yun yung on and off, sterilizer, dryer, tapos yung auto which is sterilizer and dryer. So pagkapindot mo, pwede mo na siyang iwan. Gaya nga ng sabi ko, ang dami ko nang nararamdaman. So nung pagkahapon neto, parang bumaligtad yung sikmura ko, nahilo ako at parang gusto kong isuka ang aking bituka. Hindi ko alam kung anong nag-trigger sa akin pero parang naparami yung kain ko. Lahat ng kinain ko, breakfast and lunch, bumalik din sila lahat, nilabas ko rin sila lahat. Sobrang sama ata ng pakiramdam ko dyan after kong isuka ang aking kaluluwa. Iniwan ko na lang pala yung camera ko dyan sa banyo ng basta-basta at lumabas na ako. Nag-start na ako mag-update kay Dandan, magtanong-tanong at mag-search sa Google. Ang ending, okay naman ako, normal naman daw yon. Huwag masyadong magpakabusog kasi, no? Kasi nga may baby na sa loob, masikip na ang ating stomach. Nung pagkagabi, masaya na naman ako kasi si Bea dumaan ng aking friend. May idinaan siyang pagkain, spaghetti and banana bread. Sabi ko nga perfecto kasi walang laman yung sikmura ko.
isinuka ko nga. Meron din kasi siyang idinaan na card from our work. Galing daw siya sa aming isang volunteer na si Jean. Napakabait naman talaga. Sabi ko, bakit nagbigay pa ng card? Ba't nag-abala pa? Pagbukas ko ng card, hindi lang basta-basta card. May gift card silang binigay from Carter. Minsan lang kasi mag-volunteer yung si Jean, parang once a week lang sa aming office. So, bihira niya lang akong makita and hindi siya aware na buntis tayo. So, hindi niya nabigay to while we're still working on the office. Pagbukas ko ng card, pagkita ko ng gift card, sabi ko, na ba yan? Nag-abala pa talaga sila. Nakaka-touch naman talaga. May pang-shopping na kami ni baby, so thank you so much. After nyan, kinain ko lang yung banana bread na binigay ni Bea. Gawa nga ng yan lang ang kinain natin for today. Natuto na ako, wag masyadong magpakabusog pag malapit ng mga anak. Kasi isang sipa lang ni baby, isusuka mo talaga yan.